2 Samuel chapter 24, ito po yung panahon na si Haring David ay nagkasala po sa ating Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos na ang salot ay maranasan ng buong Israel. Maraming Israelites ang namatay, libo-libo po. Kaya nung makita po ni Haring David, isang araw, ang anghel ng Lord, ang sabi niya, tama na. At ang tugon po ng anghel, kung gusto mong matapos na, puntahan mo si Arauna, bilhin mo yung kanyang giikan, gawin mong altar para kay Yahweh, para praising po mga kapatid. Of course, si Haring David, gusto niya nang matapos ang lahat. Pumunta siya, hindi siya nagdalawang isip. At nung makita ni Arauna na parating ang hari sa kanyang tahanan, nagpatira pa siya. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Sinabi po ni Haring David, bibilin ko ang iyong giikan, gagawin kong altar para kay Yahweh. Ang sabi ni Arauna, hindi mo na kailangang bilhin. Ibibigay ko na sa iyo ng libre. At ito pa yung toro ko, katayin nyo, ihandog nyo sa Diyos. Gawin yung panggatong yung mga pamatok para praising po mga kapatid. Pero ang sabi po ni Haring David, ito po yung gusto kong bigyan ng diin. Hindi ako maghahandog sa Diyos ng anumang walang halaga sa akin. Isa pong paalala po mga kapatid na kapag tayo nagbigay sa Diyos, dapat yung merong halaga po sa atin. Hindi man kagaya noon yung paghahandog natin ngayon. Kasi noon kailangan nilang magkati ng mga hayop, paduduguin nila yung hayop, susunugin nila at iaalay nila sa Diyos. Sa atin ngayon, nag-aalay tayo sa Lord sa pamamagitan nating mga pera, sa pamamagitan nating mga donasyon, sa pamamagitan ng ating pagkilos sa loob ng church. Pero pansin niyo po ba na kung sino pa yung walang naibibigay sa church o sa simbahan, ay sila pa yung number 1 na nagre-reklamo minsan. Napakaraming paraan para tayo po ay magbigay sa Lord. Pwede tayong mag-contribute through our works. Ano ba yung kaya mong gawin sa loob ng church? Pwede kang maglinis, pwede kang magpunas ng mga upuan, pwede kang magtanim sa paligid. Ang daming pwedeng gawin. Yung iba naman, nagbibigay sila kasi meron sila. Nagbibigay sila ng mga gamit sa loob ng church, gumagasto sila, humuhugot sila para sa kapakanan ng ministry ni Lord. At alam ko po mga kapatid, sa atin mahalaga po lahat yun. Pero praise God doon sa mga hindi nagrereklamo, doon sa mga kagaya po ni Haring David na hindi siya magbibigay ng walang halaga sa kanya. Kaya nga in-encourage po ni Apostle Paul yung mga taga-Korinto na kapag magbigay tayo ng maluwag sa ating puso. Hindi yung napipilitan lamang. Mas mainam huwag ka nang magbigay kung napipilitan ka lamang kasi wala ka ring mapapala. Actually, hindi naman kailangan ni Lord yung ating mga pera. Nagbibigay lang tayo bilang pagsunod po sa Kanya. Actually po mga kapatid, hindi po pagbibigay ang right term, kundi pagbabalik. Kasi lahat ng meron tayo sa Kanya, sa Diyos lahat ng nakikita po natin. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung gusto po natin na mas marami pa ang maligtas mula sa kapahamakan, suportahan po natin yung mga kumikilos kung hindi tayo makakilos. Purihin po ang Diyos na buhay. God bless you.